Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alex na mula sa probinsya ng Quezon. At gusto kong ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan. Nasa mahigit 30 anyos ako noon, nanatiling walang nobya. Madalas akong tanungin ng nanay ko kung kailan na ba ako makakahanap ng matino at disenteng babae na ihaharap sa altar. Init na siya. Gusto na niyang magkaapo sa akin. Napangiti ako at sinabi ko na lamang sa kanya na sa tamang panahon na ako mag-aasawa. Kahit alam ko naman na nagsisinungaling lamang ako. Hindi na ako nakikipag-date ng halos ilang buwan dulot ng kawalan ng gana at tambak sa trabaho. Nakalimutan ko na maging binata at makapagliwaliw sa buhay. Lahat ng mga kaibigan ko ay nagsipag-asawa at may pamilya na. Ako na lamang ang naiwang binata nun. Kaya naman sumubok ako makipag-highball. Naghanap ako ng mga kung ano-anong application, nagpapatulong na rin ako sa mga kaibigan ko na merong access sa iba't ibang komunikasyon para makahanap ng mga makakadate na babae. Isang gabi, nagsuot ako ng magarang shirt at pants. Nag-ahit ako ng bigote at balbas at halos ipinampaligo ko ng aking pabango bago ako lumabas ng bahay. Nagmukha akong binata na excited at bago pa lamang makakaharap ng babae nun. Nagtungo ako sa loob ng bar at huminga ng malalim. Pagkatapos ay nilakasan ang loob ko. Nagkita kami ng naturang magandang babae na nakilala ko nun. At nalaman ko na nasa 21 taong gulang pa lamang siya. Sobrang bata sa akin at medyo liberated, magaslaw, at talagang malandi. Kaya na-turn off ako sa kanya at sa kasunod na araw ay hindi na ako sumagot sa mga tawag o text niya. Ang kasunod ko na nakadate ay inireto sa akin ng trabaho ko. Hindi naman ako nasiyahan dahil sobrang laki naman ng age gap namin. Nasa 40 anyos na siya. Medyo malaki ang katandaan sa akin samantalang ika-4 ko naman na eyeball ay medyo mataba at may kapansanan. Kaya talagang sumuko na ako sa pagkikipagkilala sa mga babae. Sana po ay huwag akong i-bash ng mga listeners nyo. Gawa ng syempre naghahanap lang din ako ng masasabi kong makakasama ko habang buhay, di ba? Hanggang sa nawala na ako ng ganang maghanap ng babaeng magpapatibok ng puso ko. Pero dumating ang isang araw na may nakilala akong babae na hindi ko inaasahan. Halos matulala ako at hindi ako makapagsalita nang magkita kami sa mall. Napagtanto ko na siyang pinakamagandang babae sa lahat ng mga naka-eyeball ko. Nagtataglay siya ng mahaba at makintab na itim na kulay ng buhok. Malinaw at mapupungay na mga mata at kaakit-akit ng ngiti. Nakakaaliw ang kanyang paghagikik at talagang nakakataba ng puso. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na mukhang compatible kami para sa isa't isa. Marami kaming pagkakatulad sa aming mga libangan, interes. Kaya naisip ko na marahil siya na ang babaeng para sa akin. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Sally. Nasa 30 taong gulang na at isa na ring lisensyadong nurse pero walang trabaho. Nanatili siyang dalaga at buhat siya sa probinsya sa Visayas. Nagkaroon kami ng pagkakaunawaan at talagang mabilis siyang pinaboran ng aking pamilya. Kahit na hindi ganun karami ang nalalaman namin tungkol sa kanya. Mukha naman umano siyang mabait at maalaga kaya naman gustong-gusto siya ng aking mga magulang para sa akin. Ibang saya at sigla ang ibinibigay niya sa akin kaya naman mabilis akong nahulog
at agad akong nagtiwala sa kanya. Niligawan ko siya at talagang nagpursige ako sa abot ng aking makakaya. Halos maubos na rin ang naipon kong pera sa kinabibili ng mga kung ano-anong material na bagay para lamang ma-impress ko siya. At hindi nagtagal, naging magkasintahan kami. Lubos na ikinatuwa yun ng aking pamilya dahil sa wakas ay nakahanap na umano ako ng babaeng pwede kong iharap sa dambana. Napatawan na lamang ako dahil masyadong malawak ang kanilang pag-iisip at nalaman na nila kaagad ang aking magiging kapalaran. Wala pa sa isip ko ang magpakasal dahil bago pa lamang kami sa relasyon at kinakailangan pa rin naming makilala ang isa't isa. Madalas kaming nagde-date at nagkakasama dahil legal na rin kami sa aking mga magulang. Hindi ko palang nakikilala ang pamilya niya dahil nga naninirahan umano ang mga ito sa probinsya at abala sila sa pagtatrabaho kaya hindi ko rin matsyempohang makausap man lamang sa telepono. Hindi naman na ako nangulit dahil sa tingin ko ay talagang abala ang mga magulang niya sa pagtatrabaho. Pero nabanggit naman niya sa akin na boto ang pamilya niya sa akin na talagang lubos kong ikinatuwa. Madalas akong bumibisita sa mismong sariling bahay niya pero nagtataka ako dahil hindi niya ako pinapayagang magtungo sa ilalim na bahagi ng basement. Parati siyang maraming dahilan na sa tuwing nagtatanong ako sa kanya. Kuminsan, napapaghinalaan ko na siya na masama. Yun lang ang bagay na hindi namin mapagkasunduan. Araw ng Sabado, bumisita ako sa bahay niya. Inilapag ko sa lamesa ang mga grocery items at naglibot ako sa kabahayan. Nang magtungo ako patungo sa may basement, pinigilan niya ako. Tinanong niya ako kung anong gagawin ko sa basement samantalang nakalak naman ang pinto nun. Tumugon ako sa kanya na napukaw ang kuryosidad ko kaya gusto kong malaman kung anong nilalaman ng basement. Napansin ko na bagya siyang namutla na para bang may tinatago siyang lihim na hindi ko dapat malaman. Lumingali nga siya at mukhang nag-iisip ng idadahilan sa akin para makumbinsi niya akong huwag nang magpumilit na magtungo sa basement na yon. Kinausap niya ako na wala naman akong makikitang kakaiba sa loob nun dahil mga lumang kasamkapan at maduduming kagamitan ang matatagpuan doon. Kaya mag-aaksaya lamang umano ako ng panahon. Niyaya na lamang niya akong manood ng mga bagong pelikula. Pagkatapos na magsasaayos ng mga nakasalansang mga pinamili sa grocery. Sa palagay ko ay mukhang hindi na yata ako mananalo sa dami ng kanyang mga dahilan kaya nagkibit balikat na lamang ako noon. Pinilit ko na magpakahinahon at matuwa sa kanyang iminungkahi sa akin. Sumang-ayon na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Kesa naman magtalo kami sa maliit na bagay, di ba? At dahil doon ay nanood na lamang kami ng pelikula. Lumipas ang ilang araw ay hindi pa rin matahimik ang isip ko. Hindi ako kumbinsido sa mga sinabi niya sa akin sa nagdaang araw na tumutungo ako sa bahay niya. Para bang marami pa ring tanong ang pilit na nagsusumiksik sa utak ko noon. Hindi talaga ako mapalagay sa kanyang mga itinadahilan sa akin. Kutob ko, may tinatago talaga siyang sikreto noon. Na ayaw niyang malaman ko ang katotohanan. Yun lamang ang posible naming pagtalunan dahil nakikipagmatigasan siya sa akin na pagbigyan ako na makita ang basement ng kanyang bahay. Kaya naisipan ko na magdesisyon para sa sarili ko noon. Ako na mismo ang tutuklas kung anuman ang tinatago niya sa loob ng basement. Eksaktong wala siya noon. Nagtungo sa trabaho. Nahanap ko ang duplicate ng susi ng bahay niya kaya madali akong nakapasok noon.
Nakalak pa rin ang pintuan ng basement kaya hinanap ko lang sa ibang bahagi ng bahay. At nakita ko ang susi nun na nakatago bahagi sa drawer ng kusina. Binuksan ko ang basement at tumambad sa aking harapan ang masangsang at mabahong amoy. Mukhang hindi nagagamit ang buong basement sa maraming taon. Karamihan ng mga kagamitan doon nababalot na ng dumi at alikabok. Naglakad ako at sa isang sulok ay huminto ako nang mapansin ko ang isang naaagnas na bangkay ng lalaki na nakatali ang mga kamay. Nakabigkis sa kanyang leeg ang sarili niyang bitukang inuud nun. Kamuntikan na akong mapasuka at napansin ko pa sa isang tabi ang nakapalibot na mga bungo at kalansay ng tao. Lalong nanindig ang mga balahibo ko nang matagpuan ko sa isang bukas na kahon ang lumang video recorder at ilang CD at DVD sa loob. Napukaw ang aking atensyon sa naturang kahon kaya kinuha ko ang video recorder, gayon din ang CD at DVD na yon. Pagkatapos ay dumiretso ako sa labas ng basement. Nang makarating ako sa may sala ay sinubukan ko na buksan ang video recorder. Nabuhay ito, kaya lang ay malapit na ring maubusan ng baterya. Nung una ay medyo malabo ang nakita ko sa video. Pero nagulantang ako dahil may nakita akong lalaking nakatali sa isang malaking punong kahoy. Nasa gitna siya ng kagubatan at magdadapit hapon nun. Humihingi ng saklolo ang lalaki subalit lumitaw ang isang babae na may makakapal at malalagong buhok, matutulis na pangil, mahahabang kuko na animoy mangkukulam, at nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Sa gulat ko ay bigla niyang kinagat sa dibdib ang lalaki. Pagkatapos ay pinagkakalmot at binutas ang tiyan nito hanggang sa lumabas ang sumisirit nitong dugo. Kasabay na lumitaw ang mahabang bituka at iba pang laman loob nun. Hindi pa nasiyahan ng babae. Binutas din niya ang malulusog na dibdib ng lalaki at dinukot niya ang puso nito. Pagkatapos ay pinagkakagat at kinain. Humarap ang babaeng napupuno ng dugo ang buong bibig. Nakilala ko siya. Nanginginig na ang aking mga namamawis na kamay nang biglang namatay ang video recorder. Sumirkulo sa isip ko na aswang ang naturang babaeng yon. Nanlamig ako nang may narinig akong tinig sa aking likuran. Nangusap ang aking kasintahan na nalaman ko na pala ang kanyang lihim. Lumingon ako at nakita ko ang aking nobya na nakatayo mula sa may pinto nun. Nakasuot siya ng plain na t-shirt, nakamaong. Medyo namumula at nanlilisik na ang kanyang mga mata. Nagimbal ako. Maggagabi na rin pala nun. Hindi ko malaman kung paano ko siya kakausapin pero umatras ako sa paghakbang nun. Nakakatiyak ako na hindi siya ang aking nobya, kundi aswang na pumapatay at kumakain ng laman loob ng tao. Kaya nagkaroon ako ng lakas na tumakbo palayo pero mabilis siyang kumilos nun. Tinakbo niya ang direksyon at parehas kaming bumagsak sa sahig pero nahagip ko ang porselana at mabilis ko na inihampas sa ulo niya. Kaya hindi siya kaagad nakakilos. Tumayo ako at pinakiramdaman ko siya at napansin ko na kaagad siyang nakabawi nun. Galit na galit siyang bumangon at nahagip niya ako bago pa ako makabuelo. Nakiusap ako sa kanya dahil alam ko na mahal niya ako at hindi niya na naisin na patayin ako tulad ng ginawa niya sa kanyang mga naging biktima.
pero tila isa siyang halimaw na sabik na kumain ng karne. Hindi niya ako pinakinggan at mukhang gusto niya akong kainin tulad ng kanyang mga biktima nun. Binulyawan niya ako at pinagdiinan na kasalanan ko ang nangyari. Dagdag pa niya na kung hindi ako nagpumilit na magtungo sa basement ay hindi sana mangyayari sa akin ang mga bagay na kinatatakutan ko. Sinakal niya ako, malakas na tinulak, hanggang sa mapatama ako sa lamesa na may nakapatong na plorera. Sa sobrang lakas ng buwelo ay nabasag ang plorera sa may sahigat, kamuntik na akong madulas at mapatama sa mga pirapersong plorera na yon. Sinikap ko na gumapang palayo sa kanya, hanggang sa tuluyan akong kumaripas sa pagtakbo. Nagtungo ako sa may silid tulugan kung saan pilit niya akong hinahabol. Dali-dali akong nagtungo sa loob ng isang silid tulugan kung saan dala ko ang aking bag nun. Pero hindi ko kaagad na isarado ang pinto dahil iniharang niya ang kanyang kamay kaya wala akong ibang pinagpilian kung hindi ipitin ang kamay niya bago siya nanlaban at tuluyang iniwas ang mga kamay. Namamawis ako at talagang natataranta. Inisip ko kung ano ang pangontra sa nilalang. Hanggang sa maalala ko na nanggaling ako sa retreat kung saan binigyan kami ng mga madre at pare ng sagradong tubig at maliit na Biblia. Marunong naman akong magdasal at talagang relihiyoso ang pamilya ko. Kaya naman nag-umpisa akong sumambit ng Santo Rosario. Sinubukan ko na lumabas ng silid tulugan at matapang na hinarap ang aking kasintahan. Sumalubong siya sa akin at nagtatalo ang isip at puso ko nun kung kailangan ko ba siyang patayin o buhayin sa kabila ng lahat. Pero namili ako ng tamang desisyon. Niyakap ko siya. Dinukot ko sa aking bulsa ang sagradong tubig at isinaboy sa kanyang katawan. Tumulo ang mga luha sa aking mga mata. Ipinaramdam ko pa rin sa kanya ang aking pagmamahal. Gusto ko siyang iligtas sa kadiliman. Kahit na ang kapalit nun, kamatayan. Humingi ako ng kapatawaran kay Sally at sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Pinagkakalmot niya ako sa likod. Ramdam ko ang hapdi at kirot pero wala nang masasakit pa. Sa pakiramdam na kitang-kita ko na mamamatay sa piling ko ang taong minamahal ko. Naaamoy ko na ang singaw ng sunog na balat at usok. Unti-unti ko siyang binitawan kung saan nakita ko siya ng harapan at napansin ko ang lumbay at takot sa kanyang mga mata. Nagtataglay pa rin siya ng matutulis na mga ipin na talagang nahahabag ako sa kanyang kalagayan. Nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Humingi siya ng tawad sa akin sa matagal niyang paglilihim ng kanyang buong pagkatao. Hindi niya sinadyang masaktan ako, pero pinanindigan niya na minahal niya ako at mamamatay siyang ako lamang ang huling lalaking mamahalin niya hanggang kamatayan. Nasaksihan ko kung paano siya unti-unting tinupok ng malaking silab ng apoy. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas habang may mga luhang namutawi sa kanyang mga mata. Umiwas ito at tumatras para hindi mahagip ng alimpuyo ng apoy. Makalipas ang ilang sandali, naging abo siya at naglahong parang bula. Napatay ko siya. At yun ang pinakamalaking dagok sa buhay ko noon. Bumalik ako sa aming bahay at ipinaliwanag ko sa aking mga magulang ang nangyari. At dahil hindi naman sarado ang isip nila, naniniwala sila sa mga aswang at laman lupa. Agad naman silang naniwala at nagulat sa mga sinabi ko noon. Nanghinayang sila sa aming naging relasyon pero
Naroroon ang kanilang paghanga sa katapangan ko dahil hindi ko pinairal ang aking kaduwagan at nailigtas ko pa rin ang aking sarili sa kapahamakan. Nagtanong-tanong ako sa kanyang mga kapitbahay pero walang nakakakilala sa buong pagkatao ni Sally. Hindi rin naman nila nakakausap ng matagal ang aking nobya dahil abala ito sa paghahanap ng trabaho. Hindi ko na nakilala pa ang kanyang pamilya at wala na rin akong interes na makilala pa sila dahil nalaman ko na isa siyang aswang. Lumipas ang maraming taon. Matagal ko rin na pinaglaban ng mga bangungot ko. Nagpagamot ako sa doktor at hindi nagtagal ay nakamove on na rin ako sa trauma ng aking naranasan. Matagal ko na isinarado ang aking puso para sa ibang babae dahil sa takot at pangamba nun. Hindi ako kagad nagtiwala dahil ayokong maganap na naman ang matinding hilakbot na nilikha ni Sally sa buhay ko. Naging wais na rin ako. Natuto na ako sa aking pagkakamali. Masyado akong nagpadala sa aking damdamin at binulag ng matinding apeksyon. Kaya hindi ko na naisip na alamin ang kanyang buong pagkatao. Kahit na mahirap at komplikado. Nung nagpapagamot ako sa ospital ay may nakilala kong isang maganda at masiglang babae. Assistant siya ng aking mismong doktor. At matapos ng ilang linggo at ilang buwan ay nagkagustuhan kaming dalawa. Nag-background check ako at nalaman ko na nagmula sa isang mayamang pamilya si Danica. Kaya lang ay sinubukan niya maging independent at hindi umasa sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal. Sinubukan ko siyang ligawan pero hindi pa rin siya nagmadali. Inabot kami ng 1 taon bago naging magkarelasyon. Maraming pagsubok at problema ang sumukat sa katatagan ng aming relasyon pero hindi kami bumitaw sa isa't isa. Tinulungan niya ako makarecover at nagkaroon na din ng positibong outlook sa buhay. Tumibay ang aming tiwala at pagmamahalan kahit na may mga pagkakataon na nagkakatampuhan at nag-aaway kami.